Isa pong mapagpalang hapon sa ating lahat mga kapatid. Muli ang ating pagninilayan sa hapong ito ay patungkol po sa Holy Week. As we begin mga kapatid, the celebration of the Holy Week sa ating mga Pilipino, ito po ay tinatawag nating mahal na araw. Hindi po ito dahil sa mahal po yung mga bilihin ngayon sa mga pamilihan mga kapatid, kundi ito ay kinikilala nating napakahalagang isang araw na sa buong isang taon, sapagkat ito po ay nagpapahayag ng pag-ibig at pagmamalasakit ng Diyos sa ating lahat. Sa hapong ito mga kapatid, sa ating pagninilay, alamin natin kung paano nga ba tayo magiging kabahagi sa mga pagmamalasakit, sa mga hirap at mga sakit na dinanas ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo nang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Paano nga ba tayo magiging kabahagi dito mga kapatid? Kailangan ba tayong magpapako sa krus? Kailangan din ba tayong magbuhat ng krus? Paano nga ba mga kapatid? Number 1 po, realization. Ang unang level ng ating pagiging involved ay ang pagdating natin sa puntong realization. Ma-realize dapat natin na si Jesus yung nagsuffer sa lahat ng ating mga kasalanan. Siya ang unang nagmahal sa atin. Siya ang unang nagpagbigay ng kanyang buhay para sa atin at hindi tayo. Alalahanin sana natin yung ginawa niya para sa akin, para sa iyo kapatid, at para sa ating lahat na kanyang mga minamahal. Sinabi po sa Galatians chapter 2 verse 20. Basahin ko lang po. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So makikita po natin mga kapatid na inihandog niya yung kanyang buhay para lang sa ating mga kasalanan. Number 2 po, recognition. Ma-recognize po na nawa natin na matanggap natin ang tunay na kahulugan ng paghihirap at kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, na nagpapahayag sa atin kung gaano nga ba tayo tunay na makasalanan, na ito yung dahilan ng kanyang kamatayan mga kapatid. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito na ating mga nagawang kasalanan, patuloy pa rin niya tayong minahal at inunawa. Patuloy pa rin niya tayong tinubos sa ating mga kasalanan dahil ayaw niya na may mapahamak dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, ang paghihirap, sakripisyo at kamatayan ng Panginoong Hesus ay ang pinakarurok o ito yung summit ng kapahayagan ng ating mga kasalanan. At ang dakilang pag-ibig ng Diyos na siyang tumubos sa ating mga kasalanan. Siya yung nagbata ng mga sugat, ng mga latay, ng maraming latay. Dumanak ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo para lang sa ating mga kasalanan na kanyang tinubos mga kapatid. Napako siya sa krus nang dahil sa akin, nang dahil sa iyo, nang dahil sa ating lahat, sa ating mga kasalanan pa rin. Akala natin ang dinanas niya ay parusa ng Diyos mga kapatid sa kanya, pero hindi po mga kapatid. Sinasabi po mga kapatid sa Isaiah, sa Old Testament po, sa chapter 53 verse 4 and 5 po mga kapatid, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling niya ang ating mga karamdaman. Subalit, inakala nating iyo'y parusa ng Diyos sa Kanya. Verse 5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan.
tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. So bago pa si Jesus, mga kapatid, na propesy na po ito na mangyayari sa anak ng tao, mga kapatid. At ito ay ang ating Panginoong Jesucristo na siyang napako sa krus, mga kapatid. Kung meron man tayong pwedeng ipagmalaking biyaya at himala na ating natanggap sa ating buhay ngayon, mga kapatid, ito po yung pagkakaroon natin ng bagong buhay na naging resulta ng kamatayan, ng mga sugat, ng mga latay, ng dugong dinanas, ng dugong siyang tumubos sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, sa pangatlo po, ito po yung response po natin, mga kapatid, kung paano tayong magiging kabahagi sa mga ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus para sa ating lahat. Ano nga ba dapat nating maging tugon sa pag-ibig na inihandog niya sa ating lahat? Handa ba tayong mabuhay para kay Kristo na namatay para sa atin? Sabi nga sa isang awitin, mga kapatid, nandito ako, umiibig sa'yo kahit na nagdurugo ang puso. Ito si Jesus, mga kapatid. Sa kabila ng lahat ng ginawa natin sa Kanya, sa lahat ng mga kasalanan na ating nagawa, patuloy siyang nagmahal at umunawa sa atin. Patuloy niya tayong inibig at hindi niya tayo pinabayaan kailanman. Mahal tayo ng Diyos, mahal tayo ng Panginoong Hesus, kaya niya binigay yung kanya binigay ng Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak na ang Panginoong Hesus, mga kapatid. Sinasabi po sa John 3:16, mga kapatid, na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. Kaya manampalataya po tayo, maniwala po tayo. Ang Panginoong Hesukristo lang ang makakapagliligtas sa isang tao, mga kapatid. Maraming salamat po. Pagpalain pong lahat. God bless us all po.